Ika-18 kabanata, sa pagpapatuloy. Hindi niya masyadong pinansin si Muyul noon dahil hindi ito nabanggit sa nobela, ngunit nang pag-isipan niya ito, napagtanto niyang likas na magaling si Muyul pagdating sa paggamit ng kanyang katawan. Nagtaka siya kung ang dahilan kung bakit hindi ito naging isang martial master ay dahil lamang sa pagiging medyo makupad nito sa ibang aspeto sa kabila ng pagkakaroon ng talento. Samantala, napansin niya na si Magyong ay tila malungkot. Tinanong ng ating bida kung sasali rin ba ito sa muscle lengthening technique. Isiniwalat ni Muyol na hindi ito magawa ni Magyong dahil sa sobrang tigas ng kanyang katawan. Namula ang mukha ni Magyong na tila isang hinog na kamatis at nahihiyang sinabi, "Tama yan. Sobrang tigas ng katawan ko." Nagbuntong hininga ang ating bida at sinabing walang dapat ikahiya sa pagkakaroon ng matigas na katawan, dahil yun mismo ang dahilan kung bakit nilikha ang teknik na yun. Hindi niya nais na pagtawanan ng isang taong nagsusumikap, sapagkat lahat naman ay nagsisimula mula sa wala. Ang mga salitang yun ay tumama ng malalim kay Magyong at nagpaalala sa kanya ng kanyang nakaraan. Mula pa noon, hinahangaan ng lahat sa monasteryo ang kanyang pambihirang pangangatawan at inaasam nilang magkaroon din sila ng ganoong dugong minana mula sa isang mabuting pamilya. Dahil dito, inakala ng lahat na tiyak na napakatalino rin niya, at yun ang nagtulak sa kanya upang lalo pang magsikap upang hindi mabaigo ang mga umaasa sa kanya. Kinamot niya ang kanyang makintab na ulo at sinabing hindi niya inaasahan na maririnig mula sa ating bida ang mga salitang hindi dapat pagtawanan ang mga taong nagsisikap. Dahil dito, iminungkahi ng ating bida na magsimula na silang muli sa kanilang stretching session. Bahagyang ngumiti si Magyong habang pilit niyang tinitiis ang matinding stretching. Sa masusing pagtingin, napansin ng ating bida na matigas din ang katawan ni Muyol, bagamat hindi kasing tigas ng kay Magyong. Hindi na siya nagulat nang makita ang mga stretch ni Muyol. Dahil alam niyang siya mismo ang nagturo nito sa dalawa. Tumayo silang apat sa isang linya at sabay-sabay na nagsagawa ng side bend exercise, iniuunat ang kanilang mga katawan pakaliwa at pakanan. Agad namang pinagalitan ng ating bida si Magyong nang makita niyang mali ang porma nito. Kalaunan, nagpatuloy sila sa mga breathing exercise. Ipinaalam niya sa kanila na mas madali ang bahaging ito kumpara sa mga nauna nilang ginagawa. Alam niyang si Muyol ay nagtataglay din ng kahangahangang tibay ng katawan dahil kasama niya ito mula pa sa simula ng pagsasanay. Sa katunayan, maging siya ay nagulat nang makita na kaya nang mag-split ni Muyol. Ang mungheng kabilang sa pinakamalalakas sa kanilang pangkat ng edad ay minsang inisip na si Muyol ay medyo hanggal. Ngunit ngayon ay napagtanto niyang napakatalino nito sa sarili nitong paraan. At nariyan din ang isa pang kasama na madaling tinalo si Mutay. Napagtanto ni Magyong na napapaligiran siya ng mga halimaw. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, nangako siyang patuloy na magsisikap upang hindi siya maiwan. Para sa kanya, nais niyang maging pinakamalakas. Mukhang ang kinabukasan ng Shaolin ay nasa mabubuting kamay. Lumipas ang mga araw, at dahil sa pagdaragdag ng mga sand pouch sa kanilang pagsasanay tuwing madaling araw, lalong nasiyahan ng ating bida sa pagsasagawa ng iba't ibang free weight exercises. "Ramdam ko na ang pagputok ng aking mga kalamnan," masayang sabi niya. Sa kanyang libreng oras, patuloy niyang sinanay ang energy accumulation art, sa pamamagitan ng wastong paghinga, nagawa niyang makapag-ipon ng mas maraming lakas at lalo pang mapalakas ang kanyang katawan. Madalas din siyang mag-stretch kasama ang kanyang mga kaibigan sa pagitan ng mga sesyon ng pagsasanay, isang bagay na lubos niyang kinagigiliwan. "Panatilihing tuwid ang inyong likod. Huwag kayong yumuko habang ginagawa ito," paalala niya sa kanila. Hindi rin niya matakasan ang mga tingin ng mga nakatatandang monghe. Tila sinusundan ng kanilang mga mata ang bawat galaw niya. Habang lumilipas ang mga araw, hindi nila maiwasang mapansin ang patuloy na paglaki ng kanyang pangangatawan. Lalo na ang kanyang mga balikat, na naging mas malapad at mas malinaw ang hubog, bunga ng kanyang walang humpay na pagsasanay. Hindi nila maiwasang magtaka kung ang kahangahangang pag-unlad na yun ay dulot ng espesyal na pamamaraan na kanyang isinasagawa kasama ng kanyang mga kaibigan. Pagkaraan ng 10 araw, nagkaroon ng pagbabago sa kanilang pagsasanay. Mula noon, ang bawat batang monghe ay magsisimulang tumuon sa pag-aaral ng inner energy cultivation technique. Dahil karamihan sa kanila ay nakabisado na ang Enlightenment Cultivation Technique, ang bagong yugtong ito ay inaasahang magbubukas ng mas malaking potensyal sa loob nila.
Inilabas ni Hajung ang kanyang mga paboritong alagad upang magsilbing halimbawa sa mga batang monghe. Sila rin ang mismong mga disipulong nagtangkang manipulahin si Mujan at palabisang siya ang may mali matapos nitong talunin si Mugang. Ang unang teknik na kanilang itinuro ay ang core punch. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagpapasimula sa pag-ikot ng enerhiya at paghila ng naipong lakas mula sa core, lampas sa energy C point, sa gastric cavity point, at hanggang sa palace point. Matapos ang lahat ng komplikadong paliwanag ng Shaolin, 70% ng enerhiya ay dapat ilipat sa kanang kamay sa pamamagitan ng breath vessel point at shoulder bone point, habang ang natitirang 30% ay mapupunta sa kaliwang kamay. Ginawa ng ating bida ang kanyang makakaya upang sundin ang masalimuot na prosesong iyon. Dahil isa siyang tunay na gym rat, hindi naging mahirap para sa kanya ang matinding konsentrasyong kinakailangan nito. Matapos maipan ng enerhiya sa kanyang core, hinati niya ito sa 7 bahagi laban sa 3 bahagi, maingat na ipinadala ang mas malaking bahagi sa kanyang kanang kamay at ang natitira sa kanyang kaliwa. Habang nagsasanay ang ating bida, makikita ang manipis ngunit matatag na aura na unti-unting bumabalot sa kanyang kamao. Tahimik niya itong pinagmasdan habang nararamdaman ang pagdaloy ng enerhiya sa kanyang katawan, saka napasabi sa kanyang isip, sa tingin ko, ito na ang susunod na hakbang, ang unang galaw ng chain punch. Kasabay nito, makikita ang enerhiya na tila humahati sa hangin habang sinasabayan ng maliliit na kislap ng kidlat na nagliliwanag sa paligid ng kanyang kamao. Nagulat siya nang makita ang kakaibang pangyayaring iyon matapos niyang suntukin ang hangin. Dahilan upang mapaisip siya, ano ang pakiramdam na ito? Dahan-dahan niyang pinagmasdan ang sarili niyang kamay habang marahang ikinukuyom ito. Bakas sa kanyang mukha ang pagtataka habang muli siyang nag-isip, ito ba ang konsepto kung saan lumalakas ang isang bahagi ng aking katawan habang pinasisigla ng aking enerhiya ang mga acupoint? Patuloy siyang nagmuni-muni habang sinusuri ang bawat daloy ng enerhiyang kanyang nararamdaman, kaya ba hindi inilalagay ang lahat ng enerhiya sa isang braso ay upang mapanatili ang balanse ng aking katawan? Kung ganoon, hindi ba magiging mahirap para sa kaliwang braso ko na gampanan ng tungkuling yun habang lalo pang lumalakas ang aking enerhiya? Lalong lumalim ang kanyang iniisip habang sinusubukang pagdugtungin ang lahat ng kanyang natututunan, kailangan ko ring magpadala ng enerhiya sa iba pang bahagi ng aking katawan, halimbawa. Bigla naman siyang nakarinig ng isang pamilyar na tinig mula sa kanyang likuran, upang magamit ng maayos ang unang galaw ng chain punch, kailangan mo ring magpadala ng enerhiya sa ibabang bahagi ng iyong katawan. Si Heojung pala ang nagsalita habang tahimik na nakatingin sa kanya at pinagmamasdan ang kanyang pagsasanay. Pagkarinig nito ay bahagyang napangiti ang ating bida at napasabi sa kanyang isip, alam ko na. Ngunit maya-maya ay tila may biglang sumagi sa kanyang isipan, sandali. Kung ganoon, unti-unting lumiwanag ang kanyang mga mata habang nabubuo ang isang bagong ideya, dahil kailangan kong magpadala ng enerhiya sa aking mga binti at hindi lamang sa aking mga braso, kailangan kong makontrol ang buong katawan ko bilang isang unit. Agad niya itong sinubukang isagawa. Ngunit hindi nagtagal ay napangiwi siya sa hirap, aray ko. Mas komplikado pala ito kaysa sa inaakala ko. Habang pinapakalma ang kanyang paghinga ay naisip niya, kung gusto kong may segowa ang ganito kakomplikadong mga hakbang sa isang tunay na labanan. Gaano pa kaya karaming pagsasanay ang kakailanganin ko? Pagkatapos ay napalingon siya sa kanyang likuran at tila may naalala, sa ngayon. Lumapit siya kay Muyul ba ang itinataas ang kanyang kamay at ipinapakita ang galaw. Hindi ko alam kung paano ito dapat gawin. Ganito ba? O ganito? Napahawak na lamang ang ating bida sa kanyang noo habang marahang napabuntong hinga, patay na ito. Pagkatapos ay tinawag niya ito, Muyul, sandali lang. Nagtatakang napalingon naman si Muyul at kumurap pa habang nakatingin sa kanya. Sinabi ng ating bida, ano ba talaga ang sinusubukan mong gawin? Napakamot sa ulo si Muyul at alang-inang ngumiti bago sumagot, bigla ko na lang nakalimutan ang kakaituro lang sa atin. Bahagyang napapikit sa inis ang ating bida bago nagsalita, sabihin mo nga sa akin kung ano ang natatandaan mo. Napakiling lamang si Muyul habang pilit inaalala ang kanyang natutunan, sa tingin ko, mula sa Energy Core papunta sa Great Palace Point, pagkatapos ay sa Energy C, at saka sa Gastric Cavity Point. Napangiwi ang ating bida at agad siya itinama. Mula yon sa Energy C papunta sa Great Palace Point, saka sa Gastric Cavity Point.
Muling nagsalita si Muyul habang nagbibilang pa gamit ang kanyang mga daliri, pagkatapos ay hahatiin ang enerhiya. 70% ang ipapadala sa breath vessel at shoulder bone point ng kaliwang braso. Halata ang pagkainis sa mukha ng ating bida habang marahang umiling. Ang 70% ng enerhiya ay para sa kanang braso. Dagdag pa niya habang nakatingin rito, kanan ang dominante mong kamay, hindi ba? Nahihiyang napakamot sa ulo si Muyul at napatawa ng alanganin, ay. Oo nga, hindi makapaniwala ang ating bida habang nakatingin sa kanya, talagang sobra na, Buda. Kaya pala hindi lumabas si Muyul sa nobela. Pagkatapos ay napabuntong hinga siya at nagsalita, ipapaliwanag ko na lang ito sa pinakasimpleng paraan. Itinuro ng ating bida ang tiyan ni Muyul habang mahinahong nagpapaliwanag. Huwag mo nang isipin ang mga pangalan ng acupoint. Kaya mo bang tipunin ng enerhiya rito? Namanghang tumingin si Muyul habang mabilis na tumango, oo. Susubukan ko. Itinuro naman ng ating bida ang susunod na bahagi, ngayon, ilipat mo rito. Pagkatapos ay dito naman sa bahaging ito ng iyong balikat. Lalo pang namangha si Muyul at tila biglang naunawaan ang paliwanag, wow. Mas madali pala kapag ganito ang paraan. Napabuntong hinga naman ang ating bida at bahagyang napangiti, buti naman. Huminga siya ng malalim bago muling nagsalita, kapag nalito ka ulit, tanungin mo lang ako. Pakiramdam ko kasi mabilis mo na naman itong makakalimutan. Napaisip si Muyul at muli na namang nagtanong, pero, saan ko naman ililipat ang enerhiya pagkatapos nito? Dito ba? Sa pagkakataong yun ay halos manginig na sa inis ang ating bida habang napapikit, ang utak niya ay parang isdang goldfish. At ganoon nagsimulang matutunan ni Mujan ang paggamit ng chain punch. Araw-araw ay nagtuturo sina Haijung at ang mga second-class disciples ng tig-iisang bagong hakbang. Dahil isa lamang itong pundasyong martial art, hindi naman ganoon karami ang mga galaw kaya natapos nilang maituro ang lahat sa loob lamang ng 10 araw. Pagkatapos noon ay nagsimula ng magsanay ang bawat isa ayon sa sarili nilang bilis ng pag-unlad. Walang sino man ang nagpahuli dahil nais nilang mas mapaunlad pa ang kanilang kakayahan. Sa kasalukuyan, lumipas na ang 71 araw mula nang simulan nila ang kanilang pagsasanay. At sa loob ng panahong yun, matagumpay nang natutunan ni Mujan, Magong, Mokyong, at Muyul ang lahat ng 10 galaw ng chain punch. Biglang sinabi ng isa sa kanila habang pinupunasan ng pawis, hoy, 20 segundo na ang lumipas. Napalingon ang ating bida at agad na sumagot, talaga. Tumayo siya habang hinihimas ang kanyang batok at iniunat ang kanyang katawan, sige, magsimula na tayo sa squats. Pagkatapos ay lumingon siya sa kanilang tatlo na may kakaibang ngiti sa kanyang mukha. Agad namang nagulat si Muyul at nagtanong, ano ang squat? Pagkatapos noon ay makikita silang muling nagsasanay sa madaling araw habang unti-unting sumisikat ang araw sa silangan. Seryoso ang mukha ni Beebgang habang tahimik na pinagmamasdan silang lahat, at sinabi na masisipag silang lahat mag-ensayo ngayon. Sa kabilang banda, napalingon si Beebgang nang makarinig siya ng malalim at mabigat na paghinga, sino ang humihinga ng napakalakas. Ngunit pagtingin niya sa direksyon ng tunog ay bigla siyang nagulat. Nakita niya ang ating bida na napakaraming sand pouch ang nakasabit sa buong katawan habang matatag na nakapwesto sa horse stance at walang tigil sa pag-eensayo. Napaisip si Beebgang habang hindi maalis ang pagkabigla sa kanyang mukha, ilang sand pouch ba ang ginagamit ni Mujan? At paano siya nagkaroon ng ganoong kalaking lakas at tibay sa murang edad? Lalo pa siyang namangha habang pinagmamasdan ng pangangatawan nito, ang mga kalamnan niya at ang tibay ng kanyang katawan. Mas malaki pa ang kanyang pangangatawan kaysa sa mga mungheng na una pang pumasok sa Shaolin Temple kaysa sa kanya. Hindi makapaniwala si Beebgang habang tahimik na nakatitig, sa loob lamang ng 2 buwan, nagawa niya ang lahat ng iyon sa sarili niyang pagsisikap. Tama nga kaya siya? Unti-unti niyang naalala ang mga sinabi noon ng ating bida, kung ipagpapatuloy mo ang kasalukuyan mong paraan ng pagsasanay. Masisira ang katawan mo balang araw. Kung magpapatuloy ka sa ganyang paraan ng pag-eehersisyo, lalo lamang masisira ang iyong mga tuhod. Mas magiging epektibo ang ginagawa mo ngayon kung gagawin mo muna ito bago magsimula ang iyong pagsasanay. Mas mabigat pa rito ang pagsasanay na gagawin ko. Dahil sa mga salitang yon ay hindi niya maiwasang tanungin ang kanyang sarili, mali nga ba talaga ang paraan ng pagsasanay ng Shaolin Temple?
Bigla naman siyang nakarinig ng isang pamilyar na tinig mula sa kanyang tabi. Matagal nang tapos ang oras ng pagsasanay, ngunit nandito ka pa rin, Beabgang. Agad siyang tumayo at magalang na yumuko nang makita kung sino ang nagsalita. Pagbati po, Monk Haijung. Ngumiti lamang si Haijung habang nakatingin sa kanya. Ho. Mukhang may bumabagabag sa iyong isip. Dagdag pa niya sa mahinahong tinig. Minsan, kapag ibinabahagi mo ang iyong mga alalahanin, mapapansin mong hindi naman pala ganoon kalaki ang problema. Kaya huwag kang mag-atubiling sabihin sa akin kung ano ang iyong iniisip. Pagkatapos ay direkta niya itong tinanong, ano ba ang dahilan ng labis mong pag-aalala? Bahagyang yumuko si Beabgang bago seryosong sumagot, tungkol ito kay Mujan. Bahagyang nagulat si Monk Haijung at napatanong, si Mujan. Makalipas ang ilang sandali, habang masayang nagsasanay ang ating bida kasama ang kanyang mga kasamahan, lumapit si Beabgang sa kanya. Nakangiti namang sinabi ng ating bida, Monk Beabgang, mukhang mali ang narinig ko. Ngunit agad siyang itinama ni Beabgang. Ang sinabi ko, ipinapatawag ka ng hall leader. Mula sa kanyang likuran ay biglang narinig ang boses ni Muyul, Mujan, may binugbog ka na naman ba? Dagdag naman ni Mukyang habang natatawa, aminin mo na lang na ikaw ang may kasalanan sa pagkakataong ito, okay? May isa pa nilang kasama ang nakangising nagsabi, gumagawa ka na naman ng gulo? Naiinis ngunit natatawang napasabi ang ating bida sa kanyang isip, ang kukulit ng mga batang ito. Kung makapagsalita sila, akala mo hindi ko sila tinulungang lumakas. Napatingin sa kanya si Beabgang at seryosong nagsalita, hinihintay ka na ng hall leader. Tara na, agad namang tumango ang ating kalbong bida at masiglang sumagot, sige. Tara na, pagdating sa silid ng hall leader ay bahagya siyang natigilan habang pinagmamasdan ang paligid. Napaisip siya habang dahan-daang naglalakad papasok, may nagawa ba akong gulo nang hindi ko namamalayan? Bakit kaya ako biglang ipinapatawag ng hall leader? Sa loob ng silid ay tahimik lamang na nakaupo si Hyun Sung. Ang pinuno ng Arhat Hall. Seryoso ang kanyang mukha habang nakatitig sa ating bida, na parabang matagal na niya itong hinihintay. At dito na nagtatapos ang 18 kabanata. Ika-19 na kabanata, sa pagpapatuloy. Sa loob ng tahimik na silid, bakas ang matinding gulat sa mukha ng pinuno ng Arhat Hall habang nakikinig sa ulat. Makikita ang naging pag-uusap ni Beabgang at ni Hyun Sung na sinasabi na, ganoon kabilis umunlad si Mujin sa maikling panahon. Napahawak ito sa kanyang seryosong baba na sinabi pa niya, alam ko nang may talento siya at medyo kakaiba kasabay ng kanyang mga natatanging teknik sa pagsasanay. Ngunit akala ko ay hanggang doon lang iyon. Ang isipin na bibigyan siya ng labis na pansin ni Beabgang. Bahagyang kumunat ang noo ni Hyun Sung, tila may malalim na pinag-iisipan, bago sinabi pa nito kay Beabgang, maaari mo bang dalhin si Mujin sa pavilion ng hall leader? Bahagyang napaatras si Beabgang sa gulat, nanlalaki ang mga mata, at sumagot naman siya, gusto niyo po bang dalhin ko si Mujin doon? Tumango ng marahan si Hyun Sung, seryoso ang bawat galaw, at sinabi pa sa kanya ni Hyun Sung, ang solusyon sa ganyang uri ng katanungan ay hindi isang bagay na mahahanap natin sa pamamagitan lamang ng pag-iisip nating dalawa. Tumigas naman ang mga tingin ni Beabgang dito, bakas ang paggalang ngunit may kaunting kaba sa kanyang dibdib. Balik sa kasalukuyang eksena sa loob ng silid kung saan nakatayong tahimik at tuwid ang ating bida. Habang pinagmamasdan siya, sinasabi sa isip ni Hyun Sung, kaya, naisip ko na mas mabuting makatagpo si Mujin ng personal at makausap siya. Makikita ang mga tingin nito ng seryoso at mapanuri sa kanya, na tila binabasa ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. At napasabi pa ito habang nakatayo sa kanyang harapan ang ating bida. Naiintindihan ko, Beabgang. Seryoso naman ang ating bida habang nakatingin ng tahimik, blanka ang ekspresyon ngunit alerto ang mga pandama, at sinasabi sa kanyang isip, ano ito? Dagdag pa niya habang napahawak muli sa baba si Hyun Sung na seryoso ang tingin sa kanya. Bakit niya ako tinawag dito at walang ginawa kundi tingnan lang ako sa nakalipas na ilang minuto? Makikita ang mga matalim at tila nanunar ang tingin sa kanya na napasabi pa siya sa kanyang isip habang unti-unting nakakaramdam ng pagkailang, teka, hindi yan ang mahalaga ngayon, tumitingin ba siya sa iba't ibang bahagi ng katawan ko? Dagdag pa niya habang pinatitigas ang kanyang braso upang magmukhang mas matatag.
Tumitingin siya sa iba't ibang bahagi ng katawan ko. At nagpakita siya ng gilas ng mga muscle, pinalalapad ang kanyang balikat habang sinasabi pa sa kanyang isip, medyo nakakahiya ito. Ang mga kalamnan niya ay maaari pang lumaki. Ngunit ito ay pinagtatakahan ni Hyun Sung na napatitig sa kakaibang galaw ng bata. At pagkatapos, sa tonong nagtataka, ay sinabi niya sa ating bida, ano ang bigla mong ginagawa? Nagulat naman ang ating bida, bahagyang nabulunan sa sariling laway, side quest. Ang ibig kong sabihin, gusto ko lang tumayo sa ibang posisyon. Habang nakangiti ng banayad, ho. Matagal na rin nung huli tayong nagkita ng ganito. Tumugon naman ang ating bida, yumuyuko ng kaunti bilang paggalang, opo, ito ang unang pagkakataon mula nung huling pangyayari. Makikita ang mga nangyari noong nakaraan sa kanilang alaala, na sinabi pa ni Hyun Sung habang umiiling ng bahagya, ho. Ang pangyayaring yun ay hindi rin naman masasabing maganda. Bahagyang sumeryoso ang mukha ni Mujin. Tumugon naman siya, tinawag niyo ba ako rito dahil sa pangyayaring yun? Napapikit naman ang isang mata si Hyun Sung habang marahang umiinom ng tsaa at sinabi sa kanya, hindi iyon. Gusto ko lang kumpirmahin ang isang bagay gamit ang sarili kong mga mata, kaya tinawag kita rito. Dagdag pa nito sa kanya habang biglang naglalabas ng isang mabigat at nakatutunaw na aura na nagpaligid sa buong silid, at matapos kitang makita, sigurado na ako ngayon. Nagtatakang napatanong naman ang ating bida sa kanya. Pilit pinapanatili ang kalmado niyang boses, ano ang ibig ninyong sabihin? Sinabi sa kanya ni Hyun Sung habang naiisip sa kanyang utak ang hitsura ni Mujin na maraming nilagay na sandbag sa kanyang katawan, sa tingin ko ang katawan mo ay lumaki ng mas mabilis kaysa sa sinuman sa iyong mga kasamahan na pumasok sa Shaolin Temple. Dagdag pa niya sa ating bida, lalong pinalalim ang titig, gayunpaman, hindi lang iyan ang dahilan kung bakit kita tinawag. Mujin, totoo ba na ang iyong kahangahangang paglaki ay dahil sa paraan ng pagsasanay ng iyong pamilya na iyong ginagawa? Bigla namang namuti ang mga mata ng ating bida sa matinding gulat habang napasabi sa kanyang isip, alam ko na kung saan patungo ito. Huwag mong gawin yan, gawin mo ang pagsasanay ng Shaolin Temple. Siguradong yun na nga ang sasabihin niya. Upang pangunahan ang sitwasyon, tumayo siya ng tuwid at sinabi niya, sinusubukan niyo bang alamin kung ang paraan ko ng pagsasanay ay mas mabuti nga kaysa sa mga paraan ng pagsasanay ng Shaolin Temple? Tumugon ito sa kanya, marahang ibinababa ang tasa ng tsaa, hindi eksakto. Dagdag pa nito sa kanya na may kasamang banayad ng ngiti, ang Shaolin Temple ay hindi ganoon kasara ang isip. Nais kong mag-alok ng isang panukala sa iyo. Subalit sa isip ni Mujin, naalala niya ang nangyari noon, ang sinabi niya kay Haijong na ang pagsasanay na iyan ay sisir sa iyong mga tuhod, kung saan agad naman na nagalit ito sa kanya at agad na sinigawan siya habang nanggagalaiti sa galit, kailangan itong gawin upang maprotektahan ang mga tao. Namuti muli ang mata ng ating bida habang hindi makapaniwala. Napasabi sa kanyang isip na may pagkabahala, hindi sarado ang isip ng Shaolin. Maniniwala ako sa iyo. Ano yung sinasabi sa akin ni Haijung noon kung ganoon? At pagkatapos, hinarap niya ang hall leader at tinanong niya, ano naman ang panukala? Sinabi sa kanya ni Hyun Sung. Seryoso ang tono at puno ng awtoridad, ang dahilan kung bakit nagawang magtagal ng Shaolin Temple ng 1,000 taon ay dahil napanatili namin ang kaisipan na ayusin ang aming mga kakulangan at tanggapin kung ano ang mabuti para sa amin. May mga pagkakataon na kami ay nagiging mabait at nagiging mahigpit. Napatanong naman ang ating bida, bahagyang kinakamot ang gilid ng kanyang ulo, hindi ko po natitiyak kung naiintindihan ko ang inyong sinasabi. Napahigop muli ng tsaa si Hyun Sung at sinabi sa kanya sa mas direktang paraan. Kung mapapatunayan mo na ang pagsasanay ng iyong pamilya ay mabuti, iniisip kong tanggapin ito. Dagdag pa nito sa kanya, ang mga kakaibang paraan na iyon ng pagsasanay ng iyong pamilya. Napatingin naman ang ating bida na may matinding gulat at pagtataka sa kanyang narinig. Napalaki siya ng mata, halos lumuwa ito, habang napasabi sa kanyang isip, mali ba ang narinig ko? Tatanggapin niya ang paraan ko ng pagsasanay? At makikita sa daloy ng kwento, ang pinuno ng Arhat Hall, si Hyun Sung. Bago maging isang martial artist, siya ay isang monghe na nagsagawa ng asetisismo upang maging Buddha. Isang napakalaking desisyon yun na gagawin upang mas mapabuti pa ang Shaolin Temple. Ang isama ang pagsasanay ni Mujin ay magiging isang pagsasanay lamang na hindi nila natitiyak ang kahihinatnan.
Ngunit ngayon ay sinasabi niya na ang Arhat Hall na namamahala sa pagsasanay ng mga mas batang monghe ang susubok muna nito. Kung magkakaproblema, parurusahan siya ng discipline court. Sa kabila ng panganib na yon, nagpa siya pa rin siyang sumugal upang ang Shaolin Temple ay maging mas malakas pa. Nakasalubong ang kilay ni Hyun Sung na sinabi pa niya sa kanyang isip, kung ang paraan ng kanyang pagsasanay ay talagang epektibo, ang haligi ng Shaolin Temple na may 1,000 taong kasaysayan ay magiging mas matatag pa. Makikita naman ang isang malaking salita na tila nakatatak sa noo ng ating bida na rejected. At pagkatapos, nang walang pag-aalinlangan, ay sinabi niya, bakit ko naman gagawin yon? Bigla namang nandilim ang mukha ni Hyun Sung na may matinding pagtataka at pagkadismaya. At pautal-yutal na sinabi niya sa ating bida, halos mabilaukan, ano? Ano ang ibig mong sabihin bakit? Napahawak sa makinis niyang ulo ang ating bida, tila nabubunyo, ang ibig kong sabihin, mayroong higit sa 70 bagong monghe. Kailangan ko ring gawin ang sarili kong pagsasanay. Naiisip niya ang 2 disipulo na palaging kinukutya siya, na sinabi pa niya, at dahil sa pangyayari noong nakaraan. Itinuturing nila ako na parang baliw. Ayaw nilang sundin ang mga paraan ng pagsasanay ng isang baliw na tulad ko. Napatingin naman si Hyun Sung, seryosong tumikim upang bawiin ang kanyang postura, at sinabi, Baliw, dapat mong bantayan ang iyong mga salita. Napasimangot naman ang mukha ng ating bida at tumingin sa gilid habang pilit tinatansya ang sitwasyon, sinabi sa isip, sa totoo lang, hindi ko talaga masasabi kung ang pagtulong sa kanila na lumakas ay mas kapaki-pakinabang para sa akin. O kung ang pagpapalakas sa Shaolin ay tutulong sa akin na makita ang katapusan ng nobelang ito. At naiisip pa niya ang mukha ng mga disipulong nangungutya sa kanya, dahilan upang magsalubong ang kanyang mga kilay, at sinabi pa, ngunit, hindi ko talaga gustong aksayahin ang aking oras at pagsisikap sa pagsasanay sa mga bastos na gago na yon. Napababa naman ng labi si Hyun Sung, tila nag-iisip kung sinabi mo bang baliw siya habang sinasabi ng ating bida sa kanya na may seryosong mukha. Gayunpaman, kung talagang gusto ninyong subukan ito, mayroon akong isang kondisyon. Sinabi niya habang makikita ang malamlam na buwan sa langit, iyon ay. Biglang lumipat ang eksena sa isang madilim na silid kung saan natutulog ng mahimbing at may kasama pang hilatsa ang 3 kasamahan. Humigop ng malalim ng hangin ang ating bida, pinupuno ang kanyang dibdib. Sa lakas ng sigaw niya na yumanig sa mga dingding, gising. Agad na napabalikwas at nagising ang mga ito, na may matinding gulat at panginginig sa mukha. Mabilis na nagbihis ang mga ito, nagkakandara pa sa dilim habang napapasabi ang isa na umiiyak, aray ko, nakagat ko ang dila ko. Dagdag pa ng isa na gulo-gulo pa ang mukha na ano ang nangyari. Oras na ba para sa pagsasanay? Sinabi pa ng isa habang nanginginig na agad na binuksan ang pintuan, wala pa naman akong naririnig na tunog ng kampana. Tumakbo ang mga ito sa labas habang sinisigaw pa ng ating bida mula sa kanilang likuran, narito ba kayo upang maglaro sa Shaolin Temple? Gisingin ninyo ang inyong mga sarili at tumakbo kayo sa hardin ng pagsasanay. Agad na napasabi ang mga ito habang hinihingal. Ano, oras na talaga ng pagsasanay? At nang makarating sila sa malawak na field, agad na nagulat ang mga ito, na pangangana napasabi, ha? Ano ito? Dagdag pa ng isa na nakaturo ang daliri, bakit? Nakatayo ang baliw na yon sa gitna ng hardin ng pagsasanay. Dagdag pa ng isa na naiinis, oo nga, ano ito? Sinabi naman sa kanila ni Haijong, lumalapit ng may seryosong tindig, ang dahilan kung bakit namin kayo ginising ng mas maaga kaysa sa karaniwan ay dahil magdaragdag kami ng ilang pagsasanay upang maiinit ang inyong katawan bago ang pagsasanay sa madaling araw. Sinabi pa niya habang makikita ang isang napakaseryoso at nakatatakot na mukha ng ating bida, bilang karagdagan, si Moonjin dito ang magbabantay sa inyong pang-araw-araw na pagsasanay sa madaling araw mula ngayon. At nang marinig ng mga ito, agad na makikita ang masasamang tingin nito sa kanya, puno ng puot at panghahamak, na tila binaliwala lang ang kanyang presensya. Na sinabi pa ng ating bida sa isip habang nakataas ang isang kilay, hindi maganda ang kanilang tugon, tulad ng inaasahan. Hindi maiwasang magtsismisan at magrebelde ng mga tao kung ang isang kasamahan na may masamang reputasyon ay biglang hihirangin na mamahala sa pagsasanay. At sinabi pa ng 3 na nagbubulungan sa likod, ano ang sinasabi niya? Hindi kailanman mangyayari yan. Ang baliw na yon ang magbabantay sa pagsasanay natin?
Habang humihigop muli siya ng hangin, pinatitigas ang kanyang paninindigan, sinasabi niya sa kanyang isip, ngunit ngayong ako na ang namamahala rito. Hindi ko nahahayaang hamakin pa nila ako. At malakas niyang ibinuga ang hangin kasabay ng isang kulog na sigaw na nagpatahimik sa lahat, tahimik. Sa sandaling yun, ang kanyang aura ay nagbago, siya ngayon ay nasa antas na, instructor mode on. Napatingin naman sa kanya si Beabgang. Namangha sa biglang pagbabago ng bata, habang malakas niyang sinisigaw, mula sa araw na ito at sa mga susunod pa, ituturo ko ang mga paraan ng pagsasanay ng aking pamilya sa panahon ng pagsasanay sa madaling araw. Dagdag pa niya habang tumahimik ang mga ito na nagsisimula ng pagpawisan sa kaba, sa panahon ng pagsasanay. Hindi ako isang bagong monghe na katulad ninyong lahat. Tatawagin ninyo akong instructor. Napatingin din sa kanya si Haijung, bahagyang namamangha, at sinabi sa isip. Wala pa nga siyang ganoong kalaking enerhiya sa loob ng kanyang katawan sa ngayon. At pagkatapos ay tumikim ito upang itago ang kanyang reaksyon. Makikita ang matatalim at determinadong tingin ng ating bida na sinabi pa sa isip ni Haijung, ngunit gusto ko ang mga matang iyon niya, may apoy ng isang tunay na pinuno. Tawa, pulang-pula ang mukha. Nagbulungan ang mga disipulo sa paligid habang matalim na sumulyap ng tingin si Mogang na sinasabi ng mga ito kasabay ng may pangungutyang ngisi at tawa. Sino ba sa akala niya ang sarili niya? Sumagot naman ang isa na nakangisi rin, bakit naman natin gagawin ang sinabi niya? Sa tingin ko ay tuluyan na siyang nabaliw. Bigla naman na-trigger ang inis ng ating bida, nagdilim ang kanyang mukha, na napasabi, ano? At nang glilisik ang mga mata niya na tila may lumalabas na kuryente, sinabi sa mga ito, tumatawa kayo. Napangiti naman si Mogang nang may kayabangan, habang sinasabi pa niya. Gustong-gusto kong makita kung makakatawa pa kayo pagkatapos ng pagsasanay ngayong araw. At pinalapit niya ang mga ito gamit ang isang kumpas ng kamay habang sinasabi, ang mga may problema sa akin bilang instructor at sa tingin ninyo ay mas magaling kayo sa akin, humakbang pasulong. Kasama ang mga tumatawa doon. Nakatayo lang si Mogang na may kumpiyansa habang ang apat na ibang disipulo naman ay nakangiti ng masama. Pinatutunog ang kanilang mga kamao habang papalapit sa kanya, na sinasabi niya sa mga ito na may mapanghamong boses. Sa sparring na gagawin natin, kung makakaya ninyo akong daijin kahit sa isang saglit lang, susuko ako sa pagiging instructor at magsisanay kasama ninyong lahat. Pinalibutan siya ng apat na disipulo, handang sumugod, habang sinasabi niya ng may malamig na ngiti, mabuti. Iyon lang ba? Dagdag pa niya sa mga ito, itinataas ang kanyang mga kamao, kayong lahat, sabay-sabay kayong sumugod sa active. Ang sparring ay magsisimula na. Ngayon, agad na makikita na sumugod ang apat patungo sa kanya nang may kasakiman sa panalo. Ngunit sa isang iglap, bigla na lamang na nawala sa gitna nila ang ating bida gamit ang napakabilis na pag-iwas, dahilan upang silang apat ang magkatamaan at magkabungguan ng kani-kanilang mga suntok. Napangiwi ang mukha ng isa sa sakit at pagkalito na sinabi, ano? Saan siya naglaho? Bigla naman na nagsalita siya mula sa ibaba ng kanilang paningin, iyon lang ba? Iyon pala ay mabilis lang siyang umupo sa lupa kaya hindi siya nakita ng mga ito. Sinabi pa niya sa kanyang isip, puno ng determinasyon. Nagpapakasubsob ako sa pagsasanay para lumaki ang katawan ko, walang paraan na matatalo ako kahit sa isang segundo lang. Mabilis siyang tumayo na tila isang bumubulwak na bukal, habang sinasabi niya sa isip, sa mga mahihinang tulad ninyo na walang ginawa kundi. Naagad na sinunggaban niya ang isa sa mga disipulo mula sa likuran. Gamit ang kanyang malalaking bisig, agad na nilock niya ito sa isang mabisang chokehold. Habang sinasabi pa sa kanyang isip na may panghahamak, walang kwentang mga ehersisyo. Na napasabi pa ng disipulong nilock niya, namumula ang mukha at kapos sa hininga, aray ko. Hayop, hoy, gumawa kayo ng paraan sa gagaw na yan. Sinigaw pa nito sa mga kasamahan niyang natulala, pigilan ninyo siya. At dito na po nagtatapos ang 19 na kabanata.